Businesswoman sa school. Kabanata 46. Talagang galit na galit ang matandang babae kaya nasabi niya ang gusto ni Gu Xiaoxiao. Hindi niya talaga gustong sipin si Guman at Guning palabas. Gusto lang niyang takutin ang mga ito. Si Gu Xiaoxiao, na tumabi, ay nagagalak sa kanyang tagumpay. Nay, walang magawang tawag ni Guman. Gusto niyang makipagtalo pabalik, ngunit napaluha at halos hindi makapagsalita. Agad na kinuha ni Guning ang telepono mula kay Guman. Malamig niyang sinabi, "Ikaw na matandang asong babae, may sasabihin ako sa iyo. Hindi ako hihingi ng tawad. Gusto mo bang palayasin kami sa lumang bahay na ito? Sige, aalis na kami, pero tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Hindi ako ang apo mo. Ano man ang mangyari sa inyong lahat sa hinaharap, wala sa akin iyon." Pagkatapos, ibinaba ni Guning ang tawag ng may lakas. Hindi tumigil o sinisi ni Guman si Guning. Tuluyan ng nadurog ang kanyang puso dahil sa ugali ng kanyang ina sa kanila. Sa kabilang banda, nanginginig sa galit ang matandang babae, na minumura si Guning ng malakas. Liwan, kung hindi aalis sina Guman at Guning bukas, makakahanap ka ng magpapalayas sa kanila. Balak ng matandang babae na banta si Guman para humingi ng tawad si Guning kay Gu Xiaoxiao. Ngunit ngayong sinigawan siya ni Guning, nagpa siya ang matandang babae na sipin sila palabas ng lumang bahay. Samantala, parehong nasa sabik sina Gu Xiaoxiao at Lin Liwan. Wala silang simpatiya para kay Guman at Guning. Nasa ospital. Ang simula ng nilalaman nito ay maaaring masubaybayan pabalik sa N0V1 bin. Nay, sa mga araw na ito manatili tayo sa ospital. Pupunta ako sa lumang bahay at ibabalik ko ang mga importanteng gamit namin bukas. At bibili ako ng bagong bahay sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay maaari na tayong lumipat, sabi ni Guning. Bagamat nagpasya na si Guning na bumili ng bahay sa Fenghua Luxury Mansion, kailangan niyang pumunta sa City G para kumita muna ng maraming pera. Mga ad ng Pub Future. Malaki. Nakinig si Guman kay Guning sa lahat ng bagay ngayon. Dahil nanatili si Guman sa isang VIP patient room, aalagaan siyang mabuti ng mga nurse. Dito, binigyan din ni Anchen ng espesyal na atensyon si Guman. Hindi kailangang mag-alala ni Guning tungkol sa kanyang ina. Kinaumagahan, bumalik si Guning sa kanyang paaralan. Si Gu Xiaoxiao ay maaga ring pumasok sa paaralan. Hindi na siya makapaghintay na magtawanan si Guning. Bagamat galit pa rin si Guning sa nangyari kahapon, ipinagpatuloy niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Siya, kasama sina Moke at Yu Mixi ay tumatakbo sa madaling araw. Sa pagkakataong ito ay sumama rin sa kanila sina Haoran, Qin Zixen at Zhang Tianping. Hindi partikular na sinabi ni Guning sa kanila kung ilang circle ang tatakbo dahil lahat sila ay aktibo sa pagsasanay. Si Haoran at ang kanyang mga kapatid ay gumanap ng mas mahusay kaysa kay Moke. Kaninang umaga, sinundan sila ni Yu Mixi na tumatakbo sa parehong bilis para sa isang bilog. Halatang bumagal siya sa pangalawang bilog. Sa ikatlong bilog, nagjo-jogging siya. Sa wakas, natapos pa rin ni Yu Mixi ang 5 bilog, na umaabot sa 2,000 metro. Natapos ni Moke ang 8 bilog habang si Haoran kasama ang kanyang mga kapatid ay sumunod kay Guning at nagtapos ng 10 bilog. Pagkatapos ng pagtakbo, si Haoran at ang kanyang mga kapatid ay pagod na pagod. Agad silang bumagsak sa lupa. Si Guning ay nasa mas mabuting kalagayan kaysa sa kanila. Siya ay medyo pagod, ngunit hindi pagod. Ang kanyang katawan ay nasa kanyang kontrol. Sa simula, ang bilis at hakbang ni Guning ay nanatiling matatag, ngunit pagkatapos ng 7 o 8 bilog, halatang bumagal siya. Hindi naman siya malakas sa katawan. Sa kanyang huling buhay, maaari pa rin siyang makahinga pagkatapos ng 12 kilometro. Sinanay niya ang sarili araw-araw para magkaroon ng malakas na katawan sa huling buhay niya. Sa buhay na ito, determinado siyang sanayin ang sarili para magkaroon ng malakas na katawan. Pagkatapos ng mahabang pahinga, nakapagsalita si Haoran at ang kanyang mga kapatid. "Boss. Paano ka parang hindi ka nauubos?
Tanong ni Haoran na may labis na paghanga. Eksakto. Sina Qin Zixen at Zhang Tianping ay sumang-ayon. As long as you keep on exercising, you will get stronger and stronger. Madali ninyong magagawa ito sa hinaharap, hinihikayat sila ni Guning. Oo, hanggat patuloy kang nag-eehersisyo, lalakas at lalakas ka. Hindi magiging mahirap na tapusin ang 12-dosenang kilometro. Mga ad ng pub future. Maaaring gawin iyon ng sino mang may determinasyon. Nang marinig iyon, natuwa ang lahat ng mga lalaki. Magpapatuloy ako sa pagsasanay, at magiging mas malakas. Ako rin. Ako rin. Sige, may aayusin ako mamayang hapon. Magagawa mo ang anumang gusto mo, sabi ni Guning. Kailangan niyang pumunta sa lumang bahay para kumuha ng ilang mahahalagang bagay, pagkatapos ay hindi na siya muling papasok dito. Boss, pupunta ka ba sa ospital para bisitahin ang nanay mo? Sasamahan ka namin. Naniniwala ang mga lalaki na bibisitahin ni Guning si Guman. Salamat na lang. Hindi ako pupunta sa ospital, pagtanggi ni Guning. Wala na siyang gustong sabihin pa. Tinapon ni Haoran at ng kanyang mga kapatid ang kanilang bibig. Si Guning at ang kanyang mga kaibigan ay bumalik sa kanilang mga silid-aralan ilang minuto bago magsimula ang klase sa umaga. Ang ikapitong silid-aralan ay nasa ikalawang palapag. Si Haoran at ang kanyang mga kapatid ay pumunta sa kanilang silid-aralan nang makarating sila sa ikalawang palapag. Si Guning at ang dalawa pa ay dumiretso sa ikatlong palapag. Sa sandaling umakyat sila sa itaas, nakita nila si Gu Xiaoxiao na nakasandal sa railings na mag-isa. Nagalit silang tatlo, dahil alam nilang si Gu Xiaoxiao ang dahilan ng pagkahulog ni Guman. Alam kaagad ni Guning ang dahilan nila kung bakit nandito si Gu Xiaoxiao. Gusto niyang pagtawanan si Guning. Ngunit nagulat si Guning kay Chen Ziyao, wala si Qinzing at ang kanilang mga kaibigan. Sa katunayan, si Chen Ziyao ay hindi pa pumapasok sa paaralan at si Qinzing at ang kanyang mga kaibigan ay tila medyo natatakot kay Guning, kaya hindi rin sila pumasok. Nasiyahan si Gu Xiaoxiao sa kanyang tagumpay kaya hindi niya pinansin ang galit ni Moke kasama ng iba. Natawa siya nang makita si Guning. Guning. Sinabi ko sa iyo na humingi ng tawad sa akin, at hindi mo ako pinakinggan. Ang lakas ng loob mong sigawan ang lola namin. Bueno, hinihiling ng lola na umalis ka ng iyong ina sa lumang bahay ngayon kung hindi ka masisipa. Nang marinig iyon, nabigla si Moke at Yumixi sa kanilang mga mata. Ano? Kung hindi humingi ng tawad si Guning, siya ay masisipa. Sa simula ay naisip nila na si Gu Xiaoxiao ay nagyayabang. Hindi pa alisan ng Gu family si Guning at ang kanyang ina dahil sa maliit na hindi pagkakasundo. Sa hindi pagkakataon, ginawa ng Gu family. Napakabisyo noon. Aalis ako bago bukas, mahinahong sabi ni Guning. Ikaw, hindi inaasahan ni Gu Xiaoxiao na mananatiling kalmado pa rin si Guning ngayon. Nabigo siya dahil hindi niya nakita si Guning na kinakabahan at natatakot. Naniniwala si Gu Xiaoxiao na si Guning ay nagpapanggap, at gusto niyang putulin ang disguise ni Guning. Kaya, kahit na nangako si Guning na lilipat siya, ayaw pa rin ni Gu Xiaoxiao na iwan si Guning mag-isa. Guning, kahit na wala kang pakialam sa iyong sarili, paanong hindi mo pinapahalagahan ang iyong ina? Napakataas ng upa sa labas. Kaya mo ba? Kung humihingi ka ng paumanhin sa akin hanggang sa masiyahan ako, maaari kong hilingin kay Lola na hayaan kang manatili, patuloy ni Gu Xiaoxiao. Sabihin niyang hayaan si Guning na magmakaawa sa kanya. Gusto niyang manatiling mapagmataas sa harap ni Guning. Sa mga mata ni Gu Xiaoxiao, hindi kailanman magiging mas mahusay si Guning kaysa sa kanya. Gusto ni Gu Xiaoxiao na ay bully at pagtawanan si Guning magpakailanman. Ngayon ay nangahas si Guning na tumayo laban sa kanya, na hindi katanggap-tanggap kay Gu Xiaoxiao. Gu Xiaoxiao, itigil mo ito. Si Haoran at ang kanyang mga kapatid na kasama ko ay hindi hahayaang mawalan ng tirahan ang aming amo. Hindi na ito kayang tiisin ni Moke. Agad niyang pinuna si Gu Xiaoxiao. Ikaw, naiinis si Gu Xiaoxiao.
Hindi niya inaasahan na magiging maganda ang pakikitungo ni Moke at ng iba pang mga lalaki kay Guning. Bakit? Bakit napakaswerte ni Guning? Hindi niya matanggap. Puno ng selos ang mga mata ni Gu Xiaoxiao. Sinadya niyang taasan ang boses. Guning, paano ka magiging napakawalanjiya at kumilos na parang isang may bahay na umaasa sa isang lalaki para suportahan siya? Ang boses ni Gu Xiaoxiao ay agad na nakakuha ng maraming atensyon. Kasabay nito, naging baliw si Guning. Bago pa matapos si Gu Xiaoxiao, itinaas ni Guning ang kanyang kamay at sinampal si Gu Xiaoxiao ng biglang tunog. Napasigaw si Gu Xiaoxiao sa sakit. Napatulala si Gu Xiaoxiao. Nagulat siya na naglakas loob si Guning na suntukin siya, kahit na hindi ito ang unang pagkakataon. Malamig na tiningnan ni Guning si Gu Xiaoxiao. Ang kanyang paningin ay parang isang matalas na nagyayelong kutsilyo. Agad na natakot si Gu Xiaoxiao. Bukod dito, ang matinding lamig na kumakalat mula kay Guning ay pumaligid kay Gu Xiaoxiao na nakikinig sa kanya. Sinabi ni Guning nang may kataim-taiman, Gu Xiaoxiao, sinong nagsabi sa iyo na umaasa ako sa isang lalaki para suportahan ako? Huwag mong ipagkalat ang tsismis na iyan, baka kasuhan kita ng paninirang puri. Ikaw, sinubukan ni Gu Xiaoxiao na sumagot, ngunit muling itinaas ni Guning ang kanyang kamay. Dalawang palad ang bumagsak sa mukha ni Gu Xiaoxiao na may dalawang tunog na pumutok. Sa pagkakataong ito, gumamit si Guning ng mas maraming lakas kaysa sa huling pagkakataon. Ang mga pisngi ni Gu Xiaoxiao ay sabay na namamaga. Napasigaw siya sa sakit, Guning, bakit mo ako sinaktan? Ang sigaw ni Gu Xiaoxiao ay narinig ng lahat ng mga estudyante sa ikatlong palapag. Hindi pa nagsimula ang klase sa umaga, nagsisitakbuhan lahat ng mga estudyante para tingnan kung ano ang nangyayari. Si Gu Xiaoxiao ay isang magandang babae na mula sa isang mayamang pamilya. Nag-aaral din siya sa pinakamataas na silid-aralan. Maraming estudyante ang nakarinig ng pangalan niya. Para kay Guning, pagkatapos ng nangyari kahapon, nakakuha siya ng malaking katanyagan sa kanyang mga kaskwela. Alam ng lahat kung sino ang dalawang babaeng ito. Kasunod ng tanong ni Gu Xiaoxiao, ang mga tao ay tumingin kay Guning, gustong malaman ang dahilan kung bakit sinaktan ni Guning si Gu Xiaoxiao. Hindi pinansin ni Guning ang atensyon ng mga nanonood. Sa halip ay malamig niyang sinabi kay Gu Xiaoxiao, dahil nagpadala ka ng mga larawan ko sa isang away sa aking ina kahapon. Natakot ang aking ina at nahulog sa hagdan. Maswerte ka at hindi nasaktan ng husto ang nanay ko, kung hindi, aabutin ng higit sa 2 palad. Nang marinig iyon, alam ng lahat ang konteksto. Dahil karapat-dapat ito ni Gu Xiaoxiao, walang nakiramay sa kanya. Ikaw, nagulat si Gu Xiaoxiao sa paliwanag ni Guning. Hindi niya inaasahan na haantong sa ganoon. Gusto lang niyang punahin ni Guman si Guning. Samantala, hindi naman siya nakonsensya. Medyo nalungkot lang siya dahil may nasaktan siya. Gu Xiaoxiao, huminto sa pagtawid sa linya. Hindi na ako magsisisi sa gagawin ko sa iyo mula ngayon, babala sa kanya ni Guning sa huli. Pagkatapos ay dirdiretso siyang naglakad palayo. Pinandilatan ni Moke at Yumixi si Gu Xiaoxiao, pagkatapos ay umalis din. Pagkaalis ni Guning, agad na nagsimulang mag-usap ang mga tao. Paano naging napakasama ni Gu Xiaoxiao? Hindi bagay sa kanya na nakipag-away si Guning sa iba. Paano niya mapapadalhan ang ina ni Guning ng mensahe para takutin siya? Nahulog pa sa hagdan ang ina ni Guning. Eksakto. Sinabi pa niyang umaasa si Guning sa isang batang lalaki para suportahan siya. Nararapat siyang tamaan. Karamihan sa mga estudyante ay piniling maniwala kay Guning, dahil parang galit na galit si Guning. Bakit magugustuhan ni Qinzing ang isang napakasamang babae? Isang admirer ng Qinzing said with dissatisfaction. Malamang gusto niya ang kanyang hitsura. Ang mga ibon ng isang balahibo ay nagsasama-sama. Nakita ko si Qinzing na pumili kay Guning. Oo. Nakita ko na rin. Sa pagkakataong ito, si Qinzing ay binatikos din ng karamihan. Deserved din niya. Kayong mga tao,
Galit na galit si Gu Xiaoxiao, at hindi niya matitiis ang sarili na punahin sa harap ng lahat. Umiiyak siyang tumakbo pababa. 3 beses na siyang sinampal ni Guning. Namumula at namamaga ang kanyang pisngi. Nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan na bumalik sa kanyang silid-aralan, kaya umuwi siya pagkatapos. Nang tumakas si Gu Xiaoxiao, tumunog ang kampana. Agad na pumasok ang lahat sa kani-kanilang classroom. Nakasalubong ni Gu Xiaoxiao ang punong guro ng unang silid-aralan sa kanyang paglabas ng gusali ng pagtuturo. Ang punong guro ay pinangalan ng Wang Chengqi. Seryoso siyang lalaki na may salamin, nasa early 40s. Tatanungin sana ni Wang Chengqi si Gu Xiaoxiao tungkol sa kung saan siya pupunta nang magsimula ang mga klase sa umaga, ngunit napansin niya ang mga pulang marka sa kanyang pisngi. Medyo nagulat siya. Gu Xiaoxiao, anong nangyari sa mukha mo? Nang makita si Wang Chengqi, medyo ayaw ni Gu Xiaoxiao na sabihin ang totoo noong una, ngunit pagkatapos ay ipinaliwanag pa rin niya, si Guning mula sa ika-4 na silid-aralan. Nakipagtalo ako sa kanya, at sinampal niya ako ng 3 beses. Masyado akong nahihiya na bumalik sa aking silid-aralan. Ang dahilan kung bakit ayaw ni Gu Xiaoxiao na sabihin kay Wang Chengqi ang totoo ay dahil alam niyang si Wang Chengqi ay isang matuwid na tao. Si Gu Xiaoxiao ay hindi umaasa na si Wang Chengqi ay tatayo para sa kanya. Bagamat makasarili si Gu Xiaoxiao at hindi man lang nakonsensya sa ginawa niya kay Guning, hindi siya tanga. Alam niyang kasalanan niya sa pagkakataong ito. Kaya't malinaw na alam ni Gu Xiaoxiao na hindi ito makakatulong kahit na sinabi niya sa guro. Iyon din ang dahilan kung bakit siya humingi ng tulong sa kanyang pamilya sa halip na sa kanyang guro nang hampasin siya ni Guning ng plato noong huling pagkakataon. Palaging paprotektahan siya ng kanyang pamilya anuman ang kanyang ginawa. Sa katunayan, sina Wang Chengqi at Zhang Qiuhua ay parehong uri ng guro. Pareho silang tapat at hindi kailanman sumuko sa kapangyarihan o kayamanan. Alinsunod dito, kahit na hindi nasisiyahan, hindi agad pinuna ni Wang Chengqi si Guning. Sinabi ni Gu Xiaoxiao sa kanyang sarili na sinampal siya ni Guning dahil sa isang pagtatalo. Maaring dahil masama ang ugali ni Guning o dahil nairita siya ni Gu Xiaoxiao, sinampal ni Guning si Gu Xiaoxiao. Nalaman din ni Wang Chengqi ang tungkol kay Guning sa forum ng paaralan kahapon. Bagamat hindi niya gusto ang mga estudyanteng lumalaban, kailangan niyang aminin na makapangyarihan si Guning para talunin ang 3 lalaki. Sa tingin mo ba may nagawa kang mali sa argumentong ito? Tanong ni Wang Chengqi. Kung walang ginawang mali si Gu Xiaoxiao, tutulungan niya siya. Kung hindi, hindi siya makikisali. Sabik na sabik si Gu Xiaoxiao na sabihing wala siyang ginawang mali, ngunit nagbago ang isip niya. May nasabi akong nakakatakot. Nang marinig iyon, agad na naunawaan ni Wang Chengqi. Pagkatapos ay bumalik ka sa bahay at gumamit ng mga bloke ng yelo upang hawakan ang iyong mukha. Malapit ka nang gumaling. Pagkatapos, umalis si Gu Xiaoxiao. Ngunit pagkaraan ng 1 segundo, tinawagan ni Gu Xiaoxiao ang kanyang ina na si Lin Liwan at nagreklamo. Sinabi niya kay Lin Liwan na 3 beses lang siyang sinampal ni Guning. Hindi niya sinabi kung bakit syempre sinampal siya ni Guning. Hindi mahalaga kung bakit siya sinampal ni Guning, palaging sisisihin ni Lin Liwan si Guning. Ang duguan. Bastard. How dare she sampal my lovely daughter? Sweetie, umuwi ka na ngayon. Hindi ko hahayaang makawala siya, galit na sabi ni Lin Liwan. Sa sandaling ibinaba ni Lin Liwan ang tawag, tinawagan niya si Guman. Si Guman ay natutulog sa oras na iyon. Nagising siya sa ringtone. Tiningnan ni Guman ang telepono. Ang tumatawag ay si Lin Liwan. Ayaw niyang sagutin ito dahil alam niyang hindi siya mabait na tao si Lin Liwan. Gayunpaman, patuloy na tumunog ang telepono. Kinailangan itong sagutin ni Guman sa dulo. Ano? Malamig na tanong ni Guman. Guman, sinampal ng iyong anak si Xiaoxiao kaninang umaga. Kung hindi mo dadalhin si Guning para humingi ng tawad kay Xiaoxiao, babayaran ko kayong 2. Sigaw ni Lin Liwan. Medyo nagulat si Guman sa una, pagkatapos ay napagtanto kaagad kung ano ang nangyari.
Hindi niya sinisisi si Guning, ngunit tinanong si Lin Liwan, alam mo ba kung bakit sinampal ni Ningning si Xiao Xiao? Sa palagay mo ba ay dapat mabuli si Ningning at manatiling tahimik, habang si Xiao Xiao ay mas mataas sa aking anak? Hindi na konsensya si Lin Liwan. Mayabang na sabi niya, oo naman. Hindi maihahambing ni Guning kay Xiao Xiao. Si Xiao Xiao ang aming mahal na anak, habang si Guning ay isang bastard lang. Ads by Pub Future. Lin Liwan. Namula ang mukha ni Guman sa galit. Sumigaw siya, tigilan mo na ang pagtawag kay Ningning na bastard. Anak ko siya. E ano ngayon? Wala naman siyang ama eh. She's a bastard, patuloy ni Lin Liwan. Ikaw. Labis na nasaktan si Guman, ngunit hindi siya nakasagot. Binaba niya ang tawag, at napaluha. Si Ningning ay may ama. Hindi sila pinabayaan. Kamamatay lang ng ama ni Ningning. Si Lin Liwan ay ibinitin ni Guman. Sa sobrang inis niya muntik na niyang masira ang phone niya. Maya-maya, tumawag ulit siya dahil hindi pa siya tapos. Gayunpaman, hindi sinasagot ni Guman ang tawag. Ginamit pa ni Lin Liwan ang telepono ng ina ni Guman para tawagan siya. Hindi rin sisigot si Guman. Parehong galit na galit ngayon si Lin Liwan at ang ina ni Guman. How dare they do that? Iiwan ba nila ang Gu family? Sa tingin ba nila kaya nilang mabuhay nang wala tayo? Putol ng ina ni Guman. Kung narinig ni Guman at Guning ang kanilang usapan, tatawa sila sa galit. Sa nakalipas na 12-12 taon, hindi sila tinulungan ng Gu family. Si Guman at Guning ay palaging umaasa sa kanilang sarili. At ang lumang bahay ay iniwan ng ama ni Guman. Bukod dito, binayaran ni Guman ang renta. Nag-text si Qinzing kay Gu Xiaoxiao dahil hindi siya pumasok sa mga klase. Pagkatapos ay nalaman niyang sinampal ni Guning si Gu Xiaoxiao, at si Gu Xiaoxiao ay umuwi pagkatapos. Alam na sinampal ni Guning si Gu Xiaoxiao, galit si Qinzing kay Guning. Pero hindi siya galit gaya ng inaakala niya. Hindi niya alam kung bakit. Sa ika-4 na silid-aralan, tinitigan ni Xiao Feifei si Guning nang hindi mabait gaya ng dati, at hindi pa rin siya pinansin ni Guning. Pagkatapos ng klase sa umaga, pumasok si Chu Peihan sa ika-4 na silid-aralan na may galit kay Guning. Naniniwala ang lahat na narito si Chu Peihan upang kunin si Guning. Ang ilan ay nag-aalala para kay Guning habang ang ilan ay naghihintay na manood ng isang drama. Talaga si Xiao Feifei at ang kanyang mga kaibigan lang ang hindi makapaghintay na mapanood ang drama. Gayunpaman, kalmadong sinulyapan ni Guning si Chu Peihan. Hindi siya naniniwala na si Chu Peihan ay magdudulot sa kanya ng anumang problema. Ads by Pub Future. Pumunta si Chu Peihan kay Guning, nakatayo at nakatitig sa kanya mula sa mas mataas na posisyon. Mukha siyang baliw. Binabati kita, Guning. 2 araw lang akong umalis sa school, bigla ka na lang naging center. Ngayon, walang nagmamalasakit sa akin bilang ang pinakamakapangyarihang babae sa paaralan. Bahagyang sumando si Guning sa likuran. Nakakros ang mga braso niya sa harap ng dibdib niya. Siya ay tumingin sa kagaanan, pagkatapos ay nagtanong ng maangin, so. Kaya, akala ng lahat magkakaroon ng away. Gayunpaman, sila ay lubhang mali. Kaya nga, kailangan kitang samahan. Tinatawag kita boss, at tinuturuan mo akong lumaban. Siyempre, kung kailangan mo ng aking suporta, huwag mag-atubiling ipaalam sa akin, sabi ni Chu Peihan ng buong katapatan. Nagulat ang lahat. Hindi sila mag-aaway. Paano ito naging posible? Bakit bigla silang naging grupo? Ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap kay Xiao Feifei at sa kanyang mga kaibigan. Bakit napakaswerte ni Guning na naging kaibigan niya ang lahat ng estudyanteng iyon na mula sa makapangyarihang pamilya? Okay, hindi tumanggi si Guning. Iyon mismo ang inaasahan ni Chu Peihan. Excited siya ngayon. Gumamit si Chu Peihan ng panulat sa mesa ni Guning para isulat ang mga numero sa kanyang notebook. Ito ang numero ng aking cellphone. Text mo ako. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Nang makauwi si Gu Xiaoxiao,
Nakita ng kanyang lola at ina ang kanyang namumula, namamagang pisngi, at pareho silang kinamuhian si Guning hanggang sa mamatay. Sa isang pahinga sa pagitan ng mga klase, tinanong ng punong guro si Guning tungkol sa kalusugan ng kanyang ina. Hindi itinago ni Guning ang katotohanan. Hindi na lang niya sinabi sa kanyang guro ang dahilan kung bakit nahulog ang kanyang ina. Sa sandaling matapos ang mga klase sa umaga, umalis si Guning sa kanyang paaralan at sumakay ng taxi papunta sa lumang bahay. Nag-impake siya ng ilang mahahalagang bagay, itinapon ang ilang mga inabandonang bagay sa basurahan, pagkatapos ay umalis. Nauna si Guning sa isang delivery company. Itinuro niya ang susi sa kanyang lola bago siya pumunta sa ospital. Pagdating niya sa ospital, 1:40 PM na. 50 minuto ang layo mula sa mga klase sa hapon. Wala nang maraming oras si Guning. Umalis siya pagkatapos niyang makipag-usap sa kanyang ina. Maghihintay siya hanggang matapos ang klase sa gabi, pagkatapos ay makipag-usap sa kanyang ina. Huwebes ng tanghali. Binalak ni Guning na pumunta sa CTJ kinabukasan. Nag-book siya ng tiket sa eroplano at hotel sa internet kahapon. Siya ay lilipad sa CTG sa 7:30 PM bukas, at darating doon bandang 8:30 PM. Makalipas ang ilang oras, natanggap ng lola ni Guning ang susi. Sa pangalawang pagkakataon na nakita ng matandang babae ang susi, halos mawalan na siya ng hininga. Hindi niya inaasahan na gagawin iyon ni Guman at Guning. Bagamat malupit ang matandang babae, hindi niya sila palalayasin kung humingi ng tawad si Guman kasama si Guning kay Gu Xiaoxiao. Gayunpaman, lalabas si Guman at Guning kaysa humingi ng tawad. Well, very well. Tingnan natin kung gaano sila katigas, nanggigigil ang ngipin ng matandang babae sa galit. Naniniwala siyang lilipat si Guman at Guning sa lugar ni Gu Qing dahil malapit sila. Kaya, agad na tinawag ng matandang babae si Gu Qing, at pinagbawalan siyang tulungan si Guman at Guning. Si Gu Xiaoxiao ay lubos na nasiyahan na si Guning at ang kanyang ina ay lumipat sa labas ng lumang bahay. Hindi niya makakalimutan na 3 beses siyang sinampal ni Guning kaninang umaga. Hindi alam ni Gu Qing kung ano ang nangyari hanggang sa tinawagan siya ng kanyang ina, ngunit hindi talaga siya nakontak ni Guman. Bukod dito, nairita si Gu Qing nang bumabawalan siya ng kanyang ina na tulungan si Guman. Si Gu Qing ay bihirang maglakas loob na makipagtalo sa kanyang ina, ngunit sa pagkakataong ito ay kayang panindigan ito. Nay, si Guman ay ang biolohikal mong anak na babae. Paano ka naging malupit? Akala niya ay ayaw lang ng kanyang ina kay Guman at Guning, ngunit hindi niya inaasahan na magiging malamig ang dugo ng kanyang ina. Laging gusto ng kanyang ina ang mga anak na lalaki kaysa mga anak na babae. Siya at ang kanyang kapatid na si Guman ay hindi kailanman nagkaroon ng labis na pagmamahal ng kanilang ina. Bukod pa riyan, sila ay binubuli ng kanilang mga kapatid, at nagawa pa ang lahat ng gawaing bahay sa buong pagkabata nila. Ads by Pub Future. Kung hindi dahil sa kanilang ama, malamang ay hindi na rin sila pumasok sa paaralan. Si Gu Qing ay hindi magaling sa pag-aaral, at sumuko na sa pagtanggap ng edukasyon pagkatapos ng high school. Para naman kay Guman, huminto siya sa kanyang kolehiyo dahil nabuntis siya. Hindi inaasahan ng matandang babae na maglalakas loob si Gu Qing na makipagtalo sa kanya. Galit na sigaw niya, "Hindi mo ako kailangan turuan. Kung sakaling kunin mo ako bilang iyong ina, sundin mo ang aking utos." Deserve ito ni Guman at ng kanyang anak na babae. Tingnan natin kung gaano sila katigas. Pagkatapos, ibinitin ng matandang babae ang tawag ng buong lakas. Nasaktan si Gu Qing sa inaasal ng kanyang ina. Nagpasya siyang huwag makinig sa kanyang ina. Nag-aalala rin siya na mawalan ng tirahan si Guman at Gu Qing. Agad niyang tinawagan si Guman, nagbibigay ng tulong para sa kanila. Bagamat dalawa lang ang silid sa kanyang bahay, naisip niyang katanggap-tanggap na hayaang tumira sina Guman at Guning sa isa. Hindi tinanggihan ni Guman ang tawag ni Gu Qing. Matapos malaman ni Guman na alam na ni Gu Qing na lumipat na sila sa lumang bahay, sinabi ni Guman kay Gu Qing na siya ay nasa ospital.
Dahil alam niyang naaksidente si Guman, hindi na makapaghintay si Guqing na bisitahin siya. Bagamat isang oras lang bago naka-off duty si Guqing, humingi siya ng leave at dumiretso sa ospital. Hindi nalaman ni Guqing na nanatili si Guman sa isang VIP patient room hanggang sa dumating siya. Siya ay labis na namangha. Sinabi ni Guning sa kanyang ina na huwag sabihin kay Guqing ang totoo sa ngayon, kaya ipinaliwanag lang ni Guman kay Guqing na ang isang doktor sa ospital na ito ay kaibigan ni Guning. Malaking pabor ang ginawa ni Guning sa doktor, at inayos ng doktor ang lahat. Kung bakit sila lumipat sa lumang bahay, hindi ito itinago ni Guman at sinabi kay Guqing ang buong kwento dahil malapit silang magkapatid. Pagkatapos noon, galit na galit si Guqing sa kanyang ina pati na rin kina Lin Liwan at Gu Xiaoxiao. Naniniwala rin siya na hindi dapat humingi ng tawad si Guning. Si Gu Xiaoxiao ay naging napakamakasarili at mapagmataas. She deserved the slaps. Bagamat magkakaroon ng masamang dugo si Guning sa Gu family at lumipat pa nga siya sa lumang bahay, masaya si Guqing na makitang makakalaban ni Guning. Talagang nag-aalala si Guqing na mas magdurusa si Guning kung patuloy siyang kumilos na parang duwag. Guman, ikaw at si Ningning ay maaaring manatili sa aking lugar. Kailangan ng oras para makahanap ng bagong bahay. Hindi mo kailangang magmadali, sabi ni Guqing. Huwag mo kaming alalahanin. Kailangan kong manatili sa ospital ng ilang araw. Pansamantala kaming titira dito ni Ningning. Nakahanap na kami ng bagong lugar ngayon. Naniniwala ako na magkakaroon tayo ng bagong tahanan pagkatapos ng ilang araw, paliwanag ni Guman. Mabuti, hindi iginiit ni Guqing. Nako, huwag mong sabihin sa iba na dito ako titira. Mangyaring itago ito sa iyong sarili, sabi ni Guman. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, sagot ni Guqing. Hindi niya sasabihin sa iba. Ads by Pub Future. Matapos ang mga klase sa hapon ay nagtipon sina Guning, Yu Mixi, Moke, Haoran at ang kanyang mga kapatid kasama si Chu Peihan. Maliban kay Yu Mixi, lahat ng iba ay nagulat. Wow! Mga kapatid, Tara, magkaroon tayo ng WeChat group para sa komunikasyon. Binati ni Chu Peihan ang iba nang makita niya sila. Si Chu Peihan ay isang palabas na babae. Bagamat hindi siya pamilyar kay Moke o Haoran at sa kanyang mga kapatid, hindi siya nakaramdam ng kakaiba dahil nasa isang grupo sila ngayon. Nang marinig iyon, alam ng lahat na kinuha rin ni Chu Peihan si Guning bilang kanyang boss. Ngunit tumingin pa rin sila kay Guning para sa kumpirmasyon. Tumanggo si Guning sa kanila. Hindi nagtagal ay naging matalik na kaibigan ang mga kabataang binatilyo. Si Yu Mixi lang, na introvert, ang nanatiling medyo nahihiya at tahimik, ngunit hindi siya pinansin ng iba, kaya hindi nakaramdam ng kalungkutan si Yu Mixi. Pinilit niyang huwag manahimik, at unti-unting nakipag-usap sa iba. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ay nagdagdag ng mga WeChat account ng bawat isa. Nagkaroon pa sila ng WeChat group na tinatawag na Family of Fighters. Hindi nakaimik si Guning. Hindi ba't marahas ito? Gustong-gusto ng iba ang pangalang iyon kaya walang sinabi si Guning. Halika, kailangan padalhan tayo ng pinuno ng grupo ng isang malaking pulang sobra, hinihikayat ni Haoran. Walang problema, ayan na. Sinabi ni Chu Peihan, ang pinuno ng grupo. Nagpadala siya ng malaking pulang sobre na 888 yuan. Mayroong 7 tao sa grupong WeChat, at lahat ay maaaring makakuha ng hindi tiyak na halaga ng pera depende sa kanilang swerte. Si Guning ang pinakamalaking isa. Nakakuha siya ng 300 yuan. Pagkatapos ay si Yu Mixi na nakakuha ng higit sa 200 yuan. Ibinahagi ni Chu Peihan at ng iba pa ang natitirang pera. 3 yuan lang ang nakuha ni Haoran, at nagreklamo siya. Ano? Paano ako magiging malas? 3 yuan. Siguradong niloloko mo ako. Pagkatapos nito, ang karamihan ay nagpunta upang kumain muna, at pagkatapos ay nagpunta upang magsanay sa maliit na kagubatan. Hindi pa nasaksihan ni Chu Peihan kung gaano kahusay ang kung fu ni Guning, kaya nasa sabik siyang subukan.
Sa sandaling makarating sila sa kakahuyan, hinamon niya si Guning na makipag-away sa kanya. Si Chu Peihan ay mahusay sa pakikipaglaban. Nagkaroon din siya ng magaling na pagsasanay, at gumanap ng mas mahusay kaysa kay Howran at sa kanyang mga kapatid. Sa makatuwid, hindi agad natalo ni Guning si Chu Peihan. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang round, tila hindi na nakapagpatuloy si Chu Peihan. Natalo siya sa 10 galaw. Bagamat natalo siya, hindi na dismaya si Chu Peihan. Sa halip, mas natuwa siya. Kung hindi siya madaling talunin ni Guning, mali na ituring si Guning bilang kanyang amo. Masaya si Chu Peihan na napili niya ang tamang tao. Kasabay nito, nagkaroon ng ideya si Chu Peihan. Guning, sabik na sabik akong malaman kung sino ang mas mahusay sa pagitan mo at ng aking kuya. Maaari mo bang subukan ang aking kuya balang araw? Oo naman, sumang-ayon si Guning. Nais din niyang subukan ang isang taong kasing lakas ng kanyang sarili. Ang nakatatandang kapatid ni Chu Peihan ay dapat na isang tao. Sa pagkakaroon ng pahintulot ni Guning, mas inaabangan ito ni Chu Peihan, ngunit ang kanyang kuya ay wala sa CTF ngayon. Babalik siya pagkatapos ng 1 linggo. Sa sumunod na pagsasanay, nakakagulat na nalaman ni Chu Peihan na si Guning ay napaka-propesyonal, tulad ng kanyang nakatatandang kapatid. Samantala, mas interesado siya kay Guning. Talaga bang ipinanganak siya sa isang mahirap na pamilyang nag-iisang magulang? Bagamat siya ay curious, wala siyang intensyon na imbestigahan si Guning, na magiging kawalang galang. Walang pakialam si Chu Peihan kung ano ang sikreto ni Guning. Naniniwala pa rin siya na nagkaroon siya ng mabuting kaibigan. Sa klase sa gabi, pinigilan ng isang batang lalaki si Guning nang pabalik na siya sa silid-aralan. Humigit kumulang 1.8 metro ang taas niya at medyo maganda, ngunit seryoso ang mukha. Gayunpaman, alam ni Guning na gumagamit siya ng seryosong tingin para matakpan ang kanyang kaba. Hindi siya nandito para sa gulo. Ngunit, nalilito si Guning. Anong ginagawa niya dito? Mga ad ng Pub Future. Ang mga estudyante, na nakaupo sa ilalim ng mga bintana sa tabi ng daanan, ay tumingin lahat. Akala nila ay narito ang isang tao para muling magdulot ng gulo kay Guning. Si Xiao Feifei at ang kanyang mga kaibigan ay nasa sabik na makita iyon. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagpalaglag ng kanilang mga panga. Guning, gusto kita. Gusto mo bang makipag-date sa akin? Tanong ng bata. Nang marinig iyon, napatulala si Guning. Hindi niya inaasahan na sasabihin ng bata na may gusto ito sa kanya. Gulat na gulat ang karamihan. Ano? Nagustuhan niya. Hindi para sa gulo. Paumanhin, pagtanggi ni Guning. Ayaw niyang makipag-date ngayon, at hindi rin niya type ang lalaki. Bukod pa rito, si Guning ay isang 25 taong gulang na mature na babae sa pag-iisip. Hindi siya interesado sa mga teenage boys. Bakit? Agad na tanong ng bata. Walang tiyak na dahilan, sagot ni Guning. Hindi alam ng bata kung ano ang sasabihin bigla. Pagkaraan ng 1 segundo, sinabi niya, well, pwede ba tayong maging magkaibigan? Kung magkakasundo kami, natural na magiging magkaibigan kami, pero sa ngayon, strangers lang kami. Masyado pang maaga para sabihing magkaibigan tayo. Hindi tinanggihan, ni tinanggap ni Guning. Naniniwala ang bata na mayroon pa siyang pag-asa, at masaya siya. Guning, ikinagagalak kitang makilala. Ako si Anyi mula sa ika-6 na silid-aralan. Ako na ang masungit. Paumanhin, ngunit magsisikap akong makuha ang iyong pagsang-ayon. Anyi said with sincerity. Tumunog ang bell sa oras na iyon at nagsimula na ang klase sa gabi. Nagpaalam si Anyi kay Guning, pagkatapos ay umalis. Sabay na pumasok sina Guning at Yu Mixi sa kanilang silid-aralan. Sa sandaling pumasok si Guning, sinundan siya ng paningin ni Xiao Feifei. Bagamat natakot siya kina Guning at Howran kahapon, nanatili siyang nagseselos gaya ng dati. Mahirap para kay Xiao Feifei na maunawaan kung bakit napakaraming tagahanga ni Guning. Sa kanyang mga mata,
si Guning ay medyo mas maganda kaysa sa mga ordinaryong tao, at hindi isang napakagandang kagandahan. Si Guning ay mula rin sa isang mahirap na pamilya, at hindi rin magaling sa pag-aaral. Ngunit si Moke, ang batang nagustuhan ni Xiao Feifei, ay tinawag si Guning na kanyang amo. Paano niya nagawa iyon? Kumukulo ang dugo ni Xiao Feifei. Mga ad ng pub future. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para matalo si Guning. Nabigo ang mga hudlom na iyon noong nakaraan. Si Xiao Feifei ay hindi gagawa ng parehong pagkakamali ng 2 beses. Para kay Guning, sanay na siya sa hindi magandang hitsura ni Xiao Feifei, at wala siyang pakialam dito. Pagkatapos ng klase sa gabi, dumiretso si Guning sa ospital. Tumakbo siya ng halos kalahating oras para makarating doon. Sa oras na iyon, kakaunti ang mga tao sa bakuran ng ospital. Natahimik ito at medyo nakakatakot. Nang makarating si Guning sa silid ng pasyente, sinabi ni Guman kay Guning na binisita siya ni Guqing ngayon. Sinabi rin ni Guman kay Guning ang dahilan kung bakit dumating si Guqing. Tiningnan niya si Guning ng buong pag-iingat. Nag-aalala siyang malungkot si Guning. Napakalupit ng matandang babae, ngumisi si Guning. Galit siya, ngunit hindi siya malungkot. Ang kanyang galit ay hindi mula sa kalupitan ng matandang babae sa kanya, ngunit kay Guman. Si Guman ay biolohikal na anak na babae ng matandang babae. Laging alam ni Guning na gusto ng kanyang lola ang mga anak na lalaki kaysa mga anak na babae, ngunit hindi niya inaasahan na ang matandang babae ay magiging napaka-cold-blooded. At si Gu Xiaoxiao ang nasa likod ng lahat ng ito. Nagbitiw si Guman. Mas malalim siyang nasaktan kaysa kay Guning. Kahit na nagkamali si Guning, si Guman ay magagalit o madudurog ang puso, hindi niya kailanman kamumuhian ang kanyang anak na babae, o kahit natretuhin siya ng masama. Mas mamahalin ni Guman ang kanyang anak. Kasi, tumingin si Guman kay Guning, pagkatapos ay unti-unting nawalan ng isip. Parang malungkot siya at parang may nami-miss siya. Alam ni Guning na malamang na nawawala si Guman sa biolohikal na ama ni Guning. Napakaganda ba ng pagkakahawig? Walang puot sa mga mata ni Guman. Obviously, in love pa rin siya sa kanya. Biglang na-curious si Guning tungkol sa kanyang ama. Mama, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa aking ama? Tanong ni Guning. Si Guman ay medyo nag-alinlangan noong una, pagkatapos ay unti-unting huminahon. Si Ningning ay 18 na ngayon. Hindi niya kayang ilihim ito sa kanyang sarili magpakailanman. Ayaw din niyang magalit si Ningning sa kanyang biological father dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinuka ni Guman ang kanyang bibig. Ang iyong ama ay isang gwapong lalaki. Siya ay matangkad, malakas, matalino at talented, ngunit nawala ang kanyang memorya noon, at hindi niya alam kung sino siya. Tinawag ko siyang Ning pagkatapos. Nailigtas ko ang buhay niya nang hindi sinasadya. Nasugatan siya noon. Pagkatapos noon, nagmahalan kami at nagkatuluyan. Sophisticated ang tatay mo. Naging supervisor siya pagkatapos ng kalahating taon sa isang kumpanya, pagkatapos ay na-promote bilang manager ng planning department. Gayunpaman, isang aksidente ang nangyari noong siya ay nasa isang business trip. Nahulog ang bus sa ilog. Mayroong 23 tao sa bus. 5 lang ang nakaligtas. 12 bangkay ang natagpuan. 6 ang nawawala, kasama ang tatay mo. Ang nawawala ay katumbas ng kamatayan.